Hi guys! Welcome to Ate Cosa Vlog. So today is September 1, medyo maulan-ulan, medyo madilim-dilim, makulilim. So gusto ko lang kayo ikutin dito sa Atoy's Playground. Ano ba ang meron sa atin ngayon dito? Gusto ko lang kayo update sa mga anong meron tayong bago. So today, we're just going to focus on mga pang-camping van, which is the tiny house, the trailers, and the camper van. So tatlo lang muna para hindi tayo malito. So, guys, kung sakali hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel natin, click the subscribe button at saka i-click nyo rin yung like para makita nyo ano yung mga bagong update natin para mapanood yung mga videos natin. Guys, ito naman, ang gusto kong ipakita rin sa inyo, isa-isahin natin from corporate event to personal to rental, lahat papakita ko sa inyo kasi marami nagtatanong sa atin. Nagbebenta kami ng camper van, which is ito mga UK. Ito yung mga UK camper van namin. Ito yung mga imported na binibili namin from abroad, pero hindi ganito ang itsura. So maraming sabi na kaya ko rin magparating yan. Mura lang rin yan sa UK. Talaga namang mura lang sa UK ito eh. Pero ang tanong lagi, paano mo siya i-refurbish na ayon dito sa paggamit natin sa Pilipinas? At saka yung capacity mo, how to refurbish the interior and exterior, yun ang pinag-uusapan ngayon. Kasi syempre, pag bumili ka ng bagong trailer van, syempre gusto mo fresh na fresh, as much as possible, magmumukhang brand new. At saka kaya mo i-dictate kung anong kulay ang gusto mo sa exterior, which is ito yung ginagawa namin. So ito mga to, in-order sa amin ng client, customized color na, and then pwede rin naman yung naka-ready na, pipiliin na lang, like this one. Sa apat na yan, meron dyan, may buyer na, pero pwede nyo rin i-customize sa gusto nyo. Mamaya ikutin natin yan. So guys, sa mga naka-experience na ng tiny house namin at na-rent nyo na at nabitin kayo, yung mga gusto nyo mag-Airbnb or kung may lupa kayo na gusto nyo lagyan ng ganyan, etong mga UK vans namin, trailer namin are available for sale para magkaroon kayo ng negosyo nyo na habang meron ka ng maliit na property na magandang view, so magkakaroon pa siya ng income. So marami rin mga nag-Airbnb na business na magaganda yung lote na bumibili sa amin ng trailer. So sa may mga loteng magaganda ang site at ay yung tayuan, gusto nyo lang movable, lalagyan nyo lang ng fence or protection, or if you have mga hektare na lupa, yung alata space lang na maliit, na para kung gusto nyo pa Airbnb, marami sa ating mga Filipinos na gusto magkaroon ng different experience, kaya perfect na mga van natin. Tapos ito naman, ang pinapakita ko sa inyo, ito yung Light Ace. At tinakpan ko muna yung branding kasi may umorder sa amin, a food truck na parang sa mga business na gusto mo na ang budget mo, gusto mo brand new unit mo, tapos at 1.4 million, meron ka ng negosyo. At the same time, brand new na pwede mo pang pan-deliver, pang-event, or kung ikaw man ng whatever food, meron ka mga party na pupuntahan, hindi mo na kailangan mag-set up kasi yung design ng camper mo ay ang ganda-ganda na rin. So yung unit itself mo, ano na siya, pwede na siya pang post sa social media. And this one naman, ito yung prototype na ginawa natin na should be for Light Ace. So, tinatanong sa amin kasi na-vlog ko to eh. So, nung na-vlog ko to, tinatanong sa amin, bakit pan Toyota lang ginawa namin? Guys, pinag-usapan lang natin ang Toyota kasi naka-focus lang sa Toyota, but this camper van, pwede mo siyang i-adapt sa different van, whether it's a Mitsubishi, Isuzu, Kia, Hyundai, lahat siya pwede, pero I just wanna focus lang muna on Toyota. So guys, babalik muna tayo dito sa mga tiny houses natin. So, i-refresh ko kayo. So kung may oras pa kayong sobra, samahan nyo lang ako kung sa bahay lang kayo. Itong darating na weekend, pagka-post namin, sama nyo buong pamilya nyo para makita nyo ano ba ang meron ng Atoy Customs. Atoy Customs Company kasi, as a whole, mahilig kami gumawa ng ideas for our audience. So, parang wala kaming specific na ito lang, nakafocus lang kami dito. So gumagawa kami ng mga bagay na iba't ibang bagay ayon sa ano ba ang situation ng
current events natin. So, nung pandemic, itong mga tiny houses na to, ito yung first unit na ginawa ko. Ito yung na-vlog ko na rin to. So, nire-refresh ko lang sa inyo, pero hindi ko na masyado papakita lahat na detail. More on silip lang tayo. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog namin, I think, panoorin nyo to. Very exciting tong tiny house namin. Ito yung 14 feet na ginawa naming trailer. Again, lagi tinatanong sa amin how much yung mga tiny houses namin. We don't sell our tiny houses. Kasi ang tagal gawin yan, ang hirap. Itong apat na to, bago ko nabuo to, inabot rin ako ng 1 taon bago ko nabuo tong apat na to. So, ginawa lang namin to out of passion. Bakit passion? Ano ba ang market? Ano ba ang objective bakit namin ginawa to? We just want to show you guys na parang even though we are Filipinos, kayang-kaya natin magbuo ng ganyang kagandang tiny houses. Imagine nyo, nung after natin mabuo to, yung second unit na ginawa natin is this one. Instead of trailer, bumili ako ng lumang truck. So yung mga lumang canter, yung mga tipong year 2000 model or year 1990 plus. So we don't mind naman na old truck as long as maganda pa yung engine. So, we rebuilt the body. So, pag nakita niyo yung mga ganitong muka, inspiration siya ng mga old school na truck. So, sa US kasi, yung mga ganong old school na truck, sobrang mahal. So, nag-isip tayo ng paraan, paano natin gagawin yung mga lumang truck? Kasi pag bumili ka ng mga lumang truck, dilapidated din kaha. For you to build that, ang mahal ng cost mo. Pangalawa, luma, kahit napaganda mo, luma na rin yung body. So we decided to make our own design na para magmukha siyang bago or old school na hindi nagfe-fade away yung style niya. This is the second truck we built. This is about 12 foot yung haba, yung activity area niya. And then after that, we made this one. Ito naman yung after the 12 foot na realize ko, kailangan ko na mas mahaba ng konti. So gumawa tayo ng 14 foot naman yung haba. So, kada tiny house, iba-iba ang layout niya. Ito pang couple. Ito pang 2 tao lang to. So, itong unang ginawa ko for family of 5. So, may bunk bed siya. At the same time, pang mom and dad, meron silang komportableng kama. Ito naman ginawa ko, pang barkada. May bunk bed siya, yung bunk bed niya. So, for example, 3 magbabarkada, gusto niya lang mag-outdoor experience. And then, last one, ito, mas more on the corporate side. Itong 17-foot na truck na ginawa naman natin, ay ano siya, ang layout niya sa loob, sofa bed siya, na pagpasok mo, para ka lang may sala. So, ito yung mas pwede naming sabihin sa mga activation ng mga corporate, para whether it's a holding van or gusto mong holding van siya, after a while gusto mong maging tulugan na o pahingahan na, perfect to. So guys, bakit namin ginawa to na hindi namin binebenta? Ang isang purpose namin, pinaparent namin ito sa mga corporate events or sa mga production or yung mga tipong family na gusto nyo mag-get away. Kasi di ba, pagka bumili ka ng like our mga UK van, pag bumili ka nito, ang investment mo, you're talking about, pinakamura namin, babanggitin ko na quick lang muna, pinakamura namin from 1.8 to 3.2 million sa mga binebenta namin. So some people cannot afford to buy these units, kaya ang gusto nila mag-rent. Paano kami nagpaparent? So, ginagawa namin, nag-iwan kami ng number namin. You can call our number and then, if you want us to bring our truck to your location, ino-ocular muna namin kung okay ba yung location. Kasi sometimes, for our safety also, may mga requirements kami na dapat yung mag-rent ng trucks namin, safe yung lugar. Hindi siya yung tipong couple, gusto mong i-rent, lalagay mo lang sa tabi ng kalye, and then you have that experience. We don't do that. Para lang safety for both parties. So, guys, pasukan na natin. So, ang haba na sinabi ko, pasukin natin isa-isa para makita nyo ano yung mga meron tayo. Umpisa ko sa unang gawa ko hanggang sa pinakahuli. So, guys, before we end, ganda ba ng shirt ko? It's a Secret Fresh shirt na customized for our... Sa barkada lang namin tong pink, pero
usually if you want to buy yung same design pero hindi yung pink, sa Ronak Green Hills or sa Bench Rockwell, mabibili yung mga shirt na ganito. So anyway, pasukin na natin itong all of our truck merong awning. Tapos lahat ng truck natin is made of fiberglass. So lagi tinatanong, teka, hindi pwede kung mabigat yung kaha mo. So we're very particular with that situation kasi since ito yung prototype ginawa namin, natutunan namin yung mga bagay na how can we correct. Ko sa inyo yung loob nito. So guys, to refresh, ito yung unang gawa natin. We have the bunk bed. This one is sofa bed. And then ito yung kama for husband and wife. So, kaya ako sabing tatlo, dahil ito pwedeng dalawa. Pag ginawa mong sofa bed, hinila mo siya, nagiging parang full-size bed siya na dalawa. Dito may isang tao. We have the sink, the microwave, cabinet. So, kung gusto panoorin yung details ito sa ibang video na namin. So, this is the toilet. Diba? Tapos, move on tayo sa kabila. Second unit. Itong second unit to, mas ang feel nito mas parang pang honeymoon. So, ito kasi, I partnered with IKEA doon sa interior ito. So, ang interior design ito is made by IKEA. So, this one, you have the sofa. You have the sofa and then this the lagay ng gamit. We always use 1 horsepower aircon. Tapos overhead cabinet. You have your mirror. So, ito focus lang pang 2 tao talaga. You have your sink. Tapos, andyan yung mga lagay mo ng mga usually, andyan yung mga kutsara, tinidor, plato. So, sa vlog namin, napakita na namin yan. And then, this is the toilet with the curtain. So, more or less, ito yung feel niya. Tapos, we go to the third unit, which is, ito yung sasabi kong pambarkada. Ito naman, ito yung may bunk bed. So, yung pangatlo, may sofa bed kami na nilalagay dito para mag-kama rin siya. Dito ako natutulog. Tapos, table nito, na-fold. Pwede mong i-gamit. Meron siyang kalso para kung sakaling gagamitin mo. This is the window, the privacy. And again, toilet. Hindi namin nilalagyan ng door. Kasi usually, pag nag-rent naman ito, couple lang naman or magbabarkada, hindi mo na kailangan masyadong i-lock. So, curtain na lang nilagay namin. So, last would be, this the 14 feet. And next, we're going to the 17 foot, which is this one. Jesus saves. Okay. Guys, ito yung sala na feeling. So, ang ginawa naming design dito is talagang maluwag. Pero pag binuksan mo tong kama na to, para kami king size bed. So, for 2 or 3 people pwedeng matulog dito. So, mas malaking aircon niya, mas maluwag yung feeling. Kaya namin niluwagan to kasi minsan may nag-rent sa amin na corporate, ginagawa nilang meeting place to, nilalagay sa job site, or sabi ko kung meron kang artista or meron kang VIP na nasa site ka na walang pahingahan, I think this one is perfect for you guys. So, same thing yung toilet niya ngayon, curtain lang ginagamit namin. Yan na. So, lahat we use. Lagi pa natin yung toilet namin, paano yung dumi? Ito siya, oh. So, pag inikot mo siya, nahihila mo yan. So, ito, cassette type siya para natatanggal. So, ang init lang, di nakabukas yung aircon. Pero anyway, ito siya, may sink din. Standard yung sink na nilalagay namin dito. May window siya para may access ka rin sa labas. So, every time na gumagawa kami ng tiny houses, iniiba-iba namin yung concept para lang mag-fit doon sa taong gusto mag-rent ng camper van namin. So, ito is always powered by LifeSmart partner namin. So,
Lahat to controlled by Alexa kung may wifi ka. So, lahat ng tiny houses natin, ito yung tipong pag natutulog ka na at medyo tinatamad ka ng tumayo, sasabihin mo na lang kay Alexa to command. Or sa cellphone mo, may app kami na papatayin mo lang lahat kung matutulog ka na. So, if you guys want to install Life Smart in your house, punta lang kayo sa website nila or sa channel nila. Makikita niyo yung mga how to protect your house, even yung pintuan ninyo. So, next we go to UK camper van naman. If you're interested with our tiny houses, again, you can call our office at 3411-5858. 3411-5858 for your inquiry. So, whether you're a corporate need, personal, or events, so we have our tiny houses na pwedeng i-rent. So, ngayon, pupunta naman ako sa UK trailers natin. So, itong mga UK trailers natin, this is the Lunar Quasar. So, hindi namin pinilitan yung pangalan nila. So, nung dumating from UK, yan na talaga yung pangalan nila. Binago lang namin dito is yung buong sticker niya at saka yung pagpintura namin yan para magmukha siyang brand new. So, ito, perfect to sa couple na, kunyari, couple na gusto mong maluwag. Meron kang tamang, kasi ito, pandalawang tao rin to, pero mas maliit na version. Ito, may closet ka talaga. So, pagpasok mo, ito yung feel sa loob, diba? Ang sarap ng feeling. Wala lang, yung isa lang binuksan ko ng aircon, ito, di ko binuksan yung aircon. So, you have this sofa bed na para siya maging kama, hihilain mo siya. Ito, yan. And then, pag hinila mo na siya hanggang dito, ililipat mo siya dito, and then ito. Next, ito naman, gusto mo extra table, hihilain mo na siya, tapos yung babalik mo, angat mo siya. Okay, tapos lahat ng window niya nabubukas according doon sa height na gusto mo. Dito naman tayo sa closet. Tingnan mo gaano siya kaluwag, oh. So, meron ka sarili mong shower. Tapos, naka-Thetford pa rin siya na portalet. Tapos, yung sink niya. Tapos, ito sabi ko, meron ka sarili mong closet. Yan. Okay, guys. Laging tinatanong sa amin, meron siya microwave. So, kung mapansin nyo, itong mga ref niya, pinapalitan na namin ng local dahil hindi na namin pinagana yung mga imported. So, pero may mga like ito, hindi namin matanggal. We stay as we make it original. So, kasi ito ang hirap ng palitan. Pero, halata mo namang gamit na, pero hindi naman siya yung pangit tingnan. So, pag nagtatanong sa amin yung mga tao, ano ba yung van na itong Lunar na to? Ito yung Lunar na to. This one's about 2.6 million. 2.6 million, 6 meters ang overall length niya. So ngayon, papasok mo tayo sa binuksan naming aircon. Ito, 4 meters lang to. Ito yung pinakamura namin, 1.8. So itong 1.8, kaya siyang hilain ng mga 4x2 na pick up. Ito mga to, itong 6 meters and 7 meters and 7 meters na to, ang kailangan mo talaga dyan ay mahahabang panghila na. Kotse like FJ Cruiser or yung mga pick up na malalakas na yung makina, ang kailangan mo dyan. Okay? Ito naman yung pang dalawang tao. Ito yung pinakamura namin. Pero hindi ba yung feeling? Ang sarap rin ng feeling. Wala lang siyang closet na talagang So, literally, sofa bed. Same thing. Hinihila mo to. And then, may ganito ka rin. Parang standard nila to eh. So, pag hinihila mo to, lalagay mo siya para maging full-size bed. Pwede to at least a family and a children. Pero perfect to sa mga couple talaga, yung mga gustong anniversary or outdoor experience or camping. I think this one is perfect. So, kung wala kang alam sa mga camping na gusto mo immediately meron ka na, bilhin mo lang to. Pwede ka nang mag-camping. Ito yung lagay ng mga bag. So, andyan yung exhaust. Ito aircon to eh. And then, ito yung toilet. Yan. And then, ito rin, pilitan na rin namin ng ref, local na. Diba? Tapos, ito original pa rin to. Pero yung feeling niya, ang linis-linis pa rin. So, ginagawa namin as much as possible, magmukhang brand new, yung mga surplus na binili namin, masanay tayo tawagin surplus or use.
Diba? Tapos next, the 7 meters. Ito na vlog na namin dati to, itong Coachman, ginamit namin to sa Zambales. So ito naman, good for mga 4, family of 4. So, ito siya. So again, meron siyang sofa bed dito. Halos same, pero pinag-difference lang, ito meron kang full-size bed. Ayan o, full-size bed. And then, andito yung toilet mo. Yan o. Toilet, shower, and ito yung sink. Yan. Okay, next. Sa last unit na pupuntahan natin ay ito naman, family. Ito yung pinakamarami pwede. 6 na tao. Okay, pagpasok mo, mabilisan lang tayo Meron siyang bunk bed, 1, 2. Ito, pangatlo, 4, 5. So, 5 tao ang pwede dito. Pero kaya 6 kasi ito nagagawa itong double bed Double bed siya, hindi ko lang magawa ngayon. Pero, limited yung time natin kasi ang dami kong pinakita. So, at least 5, maximum of 6 person ang pwedeng matulog dito. So, yan. Sa last segment na gusto ko pakita sa inyo dito sa tour natin sa warehouse natin. So, ito yung camper van na ginawa natin, which is vlog natin last week lang. Wala pang 1 week. Ito yung prototype na ginawa namin para gumawa ng camper van. So, kung mapansin nyo, lahat ng camper van namin, ang panel namin ay buo. Wala kang makikitang hati. So, marami kaming ginagawang new ideas or new way how to do the camper van na hindi siya yung... Dati, I also started from square tube, welding. Ngayon, lahat ng framing natin, hindi siya wini-welding. Lahat siya computer cut na. And 15 years warranty na hindi siya kakalawangin doon sa mga framing na ginagamit natin. Tapos, properly insulated. At the same time, kung makita nyo, napakalinis. Wala kang makikitang kahit anong hati sa lahat ng panel na ginagawa natin. So, this one is a prototype na ginawa natin na pinag-aralan natin, again, not using the Light Ace. We use China van, pero ang dimension niya, pasok na pasok pang Light Ace. Kaya, ito ang itsura pag Light Ace. So, ito, tinakpan lang namin yung branding kasi may umorder sa amin ng ginawa niyang food truck, pero syempre, ayaw mo namin pangunahan yung branding niya. So, inuna lang namin pinakita yung shape. So, it's 100%, again, sinabi ko sa vlog natin, 100% local design. Lahat ng ginawa natin, bakit mataas yan, bakit mababa yan, may objective yan. So, again, I will jump na lang sa Light Ace. So, Light Ace, ito ang itsura niya. Imagine mo, pag naging camper van na siya, ito yung camper van na vlog natin. So, pakita ko lang sa inyo short. So, lahat ng pintuan natin, windows natin are imported. So, ayun, ang sarap may aircon. So, yung kayo na kasi nakapatay lahat ng aircon. So, ito pinakita ko sa vlog natin. Unang-una, lahat ng gamit dito, hindi pa namin nilalagay. Like, portalet, curtain, microwave, lutuan, cooler. Lahat yan, hindi pa namin nilalagay. Pinapakita lang namin how we built this camper van na prototype na ginawa natin. Yung next na papakita namin vlog is Toyota Light Ace na ganito din. So, lahat ng mali namin dito, makikita nyo, mababago na namin doon sa Light Ace. Pero, same pa rin. We have the sofa bed, we have the tulugan doon. Kasi ito yung perfect na, kunyari, couple. Yung isa gusto na matulog, pwede siya matulog doon. Lalagyan rin namin ng privacy curtain yan. Same thing with the toilet, may privacy curtain. Tapos dito, pwede ka magtrabaho dito habang hindi ka pa natutulog or kung gusto na matulog yung nandoon sa kabila. So again, etong layout na to, ganito rin ang makikita nyo pag binilt na namin sa Light Ace. So, punta tayo ulit sa Light Ace. So, sa mga tao naman na gustong magkaroon ng food truck, okay, lagi tinatanong magkano ang camper van, magkano ang food truck. So, kung isasama mo yung unit
Itong light ace na to is about 1.4 to 1.450. Ito ng buo. So, itong camper van with light ace, we're targeting for about 1.6 plus minus, including the light ace. Hindi namin masabi exact kasi syempre, kada client will depend ano ang request nila na laman sa loob. Pero, again, we want to build this. We're going to build about couple of units. May pangbenta, merong pang rent. So, tatry rin namin yung mga couple na wants to drive the light ace and then masubukan nila yung experience na magkaroon ng camping. Some people will say mahal, some people will say okay na. But one thing I can tell you guys, etong build natin, ginagawa naming food truck or camper van, talagang pinag-isipan namin for long term. Lahat ng materials na ginagamit namin, we make sure na talagang durable siya. So, wag lang siya mabangga. Ang pinakalaban lang ng mga camper van natin pag binangga or food truck. So, ikot ko lang kayo para makita niyo yung loob dito. So, ito muna yung labas. So, we have the canopy. Kaya siya may ilaw dito. So, pag nag-aabot ng mga pagkain sa gabi, hindi pa rin siya ganun kadalim. Maliwanag pa rin siya. And this one is a light ace. So, itong light ace na to, meron kami mga jack. Para pag naka-standby siya, hindi siya gagalaw-galaw. Hindi siya nagsisway. Tapos yung shocks niya, ang molye niya, dinagdagan na namin. Kasi ang stock na molye, pag nilagyan mo ng... If you buy aluminum van ng light ace, original pa lang, check the molye, nakatayo na. So, kailangan mo talaga reinforce, dagdagan mo ng molye para gumanda yung tindig niya. Also, we put spacers para lang hindi siya wobbly. So, ngayon, papasok na tayo sa loob. So, guys, pagpasok nyo yung papansin, stainless flooring. We make sure na lahat ng table mo and then flooring mo is stainless para durable siya. We have the exhaust fan. Tapos, we have the lagay ng mga gamit. So, wala pa siya mga harang-harang. Pinapakita lang namin storage. We have the speakers para kunyari may jingle ka. So, ito yung pinaka-amp niya. Tapos, ito yung mga lagay ng gamit. We have also the aircon. Para kung sakaling ang product mo ay mga pastries or hindi pwede dapat agad masira. So, we have the aircon. So, ito, I'm 5'10". This one's about 6 feet sakto. Ito, pag tumayo ka dito, mga 6'4" siya. 6'4" o 6'3". I forgot exactly pero ito lagay ng storage. So, pag naging camper van siya, ito rin yung tulugan niya. Same thing doon sa kabila, ito rin yung luwag niya. Ang difference lang, pag camper van, ang pintuan namin nandito sa right side. Ito kaya nasa left side kasi yung mga chef or yung mga nagbebenta, meron silang privacy lumabas at saka hindi sila yung pagbukas, kitang-kita ng maraming tao. So, yeah, guys, this is a food truck. So, okay guys, sana nag-enjoy kayo sa vlog namin. Sana natuwa kayo sa mga na-feature natin na van. At saka, guys, I wanna share something with you before we end. One of my favorite verses is Romans 8:39, which says, whether gaano man yan kalalim, gaano siya kalayo, or kahit ano pa yan, talagang wala makaka-separate sa atin na pagmamahal sa atin ni God through Christ Jesus. So guys, positive thoughts always. Kung sakaling may negative, just remove the negative kasi sayang nga araw natin sa mga negative thoughts. Always be positive. Cheer up. And then guys, thank you for watching. And always remember, Jesus loves you and God bless.